Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay tuturuan ko po kayo makapag-English agad ng tama. At ang maganda pa po dito ay marami po kayong mabubuong English na mensahe. Okay, nagagamit lang po tayo ng isang pattern. Okay, yung pattern na yon ang tutulong sa atin para makapag-English na po agad ng tama at maparami pa ang ating mabubuong mga mensahe. Okay, so pwede po ito sa mga baguhan para humusay po agad sila sa English. So, umpisahan na po agad natin. Hindi ito gumagana ng maigi. Hindi ito gumagana ng maigi. Kapag in English po natin yan, yung hindi ito, it is not. Yung gumagana, working, tapos yung ng maigi, well. Okay, pagsama-samahin lang po natin yung mga English na salita. It is not working well. Ganun lang kadali. Isa pa pong halimbawa. Hindi ito dumadaloy ng mabuti. Hindi ito dumadaloy ng mabuti. Kapag in English po natin yan, it is not flowing well. So, ganyan lang kadali. At kapansin-pansin naman po na gamit naman po yan, di ba? Yung mga nagagawa po nating mensahe sa English ngayon, di ba? So, ito. Hindi ito tumatakbo ng maayos. Kapag in English po yan, it is not running well. Okay? Bali yung ito o itong siya, ang tinutukoy ko po dyan ay bagay. Okay? Bagay o kaya pwedeng hayop. Kasi ang it po ay pwedeng ipanturo sa hayop. Okay? So, yun ang tatandaan nyo. So, itong ito o siya, maaring ipantukoy sa bagay o hayop na kapag in English ay it. Yun ang tatandaan nyo. Okay? Tapos, itong hindi, syempre yan yung not. Tapos, kung may magtatanong dyan, nasan yung is sa Tagalog? Okay? Ganito pong isipin nyo. Kung hindi nyo makita yung is sa Tagalog, gumawa po kayo ng katumbas po nitong hindi ito. Katumbas na ideya. At ang mabubuo po natin ay ito ay hindi. Di ba itong hindi ito o hindi siya ay katumbas lang din po o kaparehas lang din po sa ideya nitong ito ay hindi. So, yung ay dyan, yan yung is. Okay, ganito lang po kasi daw magtagalog ng natural ang Pilipino yung hindi ito o hindi siya. Ganyan daw yung natural na pagtatagalog. Okay? So, kaya yan ang ginamit ko. Pero kung ayaw nyo yan, gusto nyo talaga makita yung may I para ma-translate nyo bilang is na para kitang-kita nyo, pwede rin naman, ito ay hindi gumagana ng maigi. It is not working well. Kaparehas lang naman po. So, kayo na lang po mamili. Ngayon, yung I po ay tinranslate ko bilang is para sabihin na pang ngayon yung impormasyon na pinag-uusapan natin. Hindi pang noon, pang ngayon. Okay? At saka, ang is po ay maaaring ipareha sa it o kaya yung was. Yung was naman po ay pang noon. So, ang gusto ko ay pang ngayon, so is ang pinili ko na sa Tagalog ay. Okay? So, ngayon, talagang unawaan nyo na. Okay? Ito pong nasa taas. Dito naman po sa pangalawa, kung mapapansin nyo, ay tinranslate po natin yung ating Tagalog na action na may ing sa dulo. Cooking, melting, puro may ing sa dulo yan. Okay? Kaya po nagkaganyan kasi naka-spelling po yan ng nakatinatawag na present participle. Na ang present participle, pag yan ay ginamit mo, yung spelling nung salita ay nagkakaroon ng ing sa dulo. Kaya ako po ginamitan ng present participle na spelling para makapagbigay ideya na ngayon ay nangyayari yung naturang action. Yun yung gusto kong ibigay na ideya.
nangyayari o nakaprogreso yung action ngayon. So pag sinabi kong hindi ito gumagana ng maigi, ibig ko lang sabihin kapag tiningnan mo yung computer o makina, talagang hindi gumagana ngayon. Ongoing, nakaprogreso yung action nangyayari. Yun po yun. Yan yung naibibigay na ideya ng present participle. Nangyayari. Pag sinabing ngayon, gawa yan nitong is. So pag sinabi kong nangyayari ngayon, edi pinagsamang is at saka present participle na verb. Okay? So yan lang yung tandaan nyo. So ngayon, edi kuhang-kuha nyo na kung bakit ko ginamit o ang ginawa kong spelling sa verb natin ay naka-present participle. Okay? Malalaman yung naka-present participle kapag gumamit kayo ng dictionary. Katulad po nitong work. Okay? Ang base form po ng working ay work. Pag hinanap mo yung present participle ng work, ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay working. Yun po yun. Okay? At saka gusto ko rin po ituro sa inyo itong well. Na kapag tinagalog ay pwedeng maayos, mabuti o maigi. Yun po yun. Naglagay tayo ng nang kasi kailangan po sa Tagalog para tama ang Tagalog natin. Yun lang po yun. Okay? At saka, ang mga maaring kaparehang verb ng well po ay itong inilista ko na. Cooking, melting, blending, absorbing, hanggang dito sa pitting, nagkakasya. At lahat po sila gamit na gamit, kaya sana tandaan nyo. Okay? So, sana makikipractice po itong ating aralin ngayon kasi kitang-kita nyo naman na magagamit nyo rin po yan. Okay po?